I checked my passport. Okay, walang punit, wala pong sira. Then after that, maya-maya binabalik na niya sa akin. Lalaki po yung nag-assist sa akin, lalaki siya. Well, anyway, babalik lang ako ng Canada. And then after that, sabi niya, ma'am, may punit po talaga. Pinakita niya sa akin. Wait lang. Which is totally fine. Which was totally fine nung una. Then, ayan, sorry. I need to cover my passport. Lang po, yung mga details. Then, ayan, kung makita nyo po sa taas, may punit na siya bigla. Ang haba ng punit niya, oh. So, ayan. Then, after that, sabi ko sa kanya, no, wag mukha akong gawin yan. Kasi, kinocompose ko pa din yung sarili ko. Hindi ako nagalit sa kanya, hindi ko siya sinigawan, or hindi ako kumbaga, I didn't make a scene. Sinabi ko lang sa kanya, no, babalik lang ako ng Canada, please don't do this. Sabi ko sa kanya, ganon. And then after that, sabi niya, ma'am, sira po talaga. So sabi ko, paano mangyayari ngayon? Sabi ko gano'n sa kanya. Tapos, may tinawag siyang kasamahan niya. Babaeng tinawag niya, sabi niya, ma'am, mag-i-investigate daw sila. Ganun, sabi ko, anong i-investigate nyo? Inabot ko po ng maayos yan sa kasama mo. Sabi ko gano'n sa kanya, okay na okay yan. And then after that, parang nag-uusap sila, something like that. So sabi ko, no, hindi pwedeng hindi nyo ako paliparin, babalik lang ako ng Canada. Sabi ko sa kanya din, sabi ko, wait lang, tatawagan ko yung kilala ko sa immigration. Kasi it happens naman talaga na may kilala ako sa Terminal 3, nasaktuhan na Terminal 3, this is NAIA Terminal 3 yan. Then, tapos sabi niya, ay ma'am, wag na po. Sabi niya ganun. Sabi niya, wag na po, i-assist ko na lang po kayo papunta sa immigration para makalagpas sa kayo. Kakausapin ko na lang po if ever yung immigration officer kung kinakailangan, sabi niya. 3 days ago yung punit passport modus, hindi ko siya na-inform na dapat pala bago ko inabot sa kanya yung passport ko, pinakita ko muna na, ayan ha, walang sira yung passport ko, buo yan. Kasi syempre, di ba, nakakahiya naman, baka ma-offend yung mga sa check-in counter. Kaya lang, wag po kayong mahihiya. Wag po kayong mag-worry na baka ma-offend yung nasa check-in counter. Kasi po, okay lang yon para masigurado nyo po na buo yung passport nyo. Or wag nyo pong iiwan or bago nyo iabot sa kanya or kahit sino po, doesn't matter kung sino yung nasa check-in counter, iabot nyo, pakita nyo na, sabihin nyo agad na, ayan ha, buo yung passport ko nang inabot ko sa'yo. Kasi po, I don't know kung ano reason kung bakit nila ginawa yun or ginagawa yun. Pero hindi lang sa akin nangyari. Then nagbasa ako kahapon. Nung nakalagpas na ako sa immigration kahapon, nag-check po ako sa Facebook or sa threads na, ang dami na pong nakaka-experience. Yung isa, hindi siya naka-travel totally, hindi siya nakalagpas sa check-in pa lang. So, ayun, be aware lang. And then after that, so nung pinayagan ako mag-check-in, hindi na nila ako question, kasi talagang nilaban ko na sinabi ko, no, buo kong binigay sa iyo yung passport ko and wag ako kasi nabasa ko na yung modus nyo na yan sa Facebook. Sabi kong ganon. Sabi niya sa akin na, ma'am, pirmahan niyo po it after ko sa immigration officer. By the way, kahit makita ng immigration officer na may punit yung passport ko, okay lang. Pinalagpas pa din ako kasi chinek lang niya yung card ko, resident card ko. Bakit nila pinupunit? I don't know the reason. I don't know the reason kung bakit nila pinupunit. Pero ang dami ko nang nabasa sa thread sa Facebook na nauuso yung punit passport, which was yung ibang nabasa ko dahil may punit yung passport nila, hindi sila pinu-travel. Hindi ko pa alam kung ano yung reason for those people na gumagawa nun. Hindi ko pa alam po yung reason. Pero I'm just posting this for awareness. Para at least aware kayo, especially nang nagta-travel na yung mga OFWs po nating kababayan na bumabalik sa ibang bansa. And yung nagta-travel international for tourists, ganyan, na bago nyo po iabot yung passport nyo, sabihin nyo po muna na, ayan ha, buo yung passport ko. Huwag po kayong mahihiya. Kasi ako, nung una nahiya ako, sinabi ko na, hindi ko pinakita na, ayan ha, walang punit yung passport ko. Kasi ayoko nga ma-offend yung nasa check-in counter. Pero please, huwag kayong mahihiya. And even sa travel tax, ganun din po ang gawin nyo. Ipakita nyo din po na, okay po yung passport ko, wala po itong punit ha. So, yun lang. Kasi pag binalik sa inyo,
na nagkapunit, tapos tatanungin nila, ma'am, bakit po may punit yung passport nyo? Ganito po ba talaga? Wala, hindi na kayo makaka-travel. Kasi yung ibang nabasa ko, wala silang nagawa, hindi talaga naka-travel. But my case, sinabi ko sa kanya, no, walang punit yung passport ko, inabot ko yan ng maayos sa'yo. And nabasa ko na yung nabasa ko na yung Julie, wait, I'll read your comment later. Nabasa ko na yan sa FB. Sabi ko, please don't do this. Stop doing that. Babalik lang ako ng Canada. Huwag niyong gawin to. Sabi ko gano'n sa kanya. Which is, pinalagpas ako. And then after noon, pagkalagpas sa immigration, nakalagpas ako sa immigration officer. Okay na, nakita na may punit. Pero pinalagpas pa din ako. Well, madam, yeah, possible reason yan. Nung nakalagpas ako, nasa dulo na, naka-check-in ako, may pinapapirmahan po sa akin na wala daw kinalaman. I mean, walang pananagutan or not liable daw yung airline sa pagkakapunit ng passport ko. Hindi ako pumirma. Huwag po kayong pipirma, ha? Huwag po kayong pipirma. Okay? Don't sign anything. Huwag kayong mahihiya, okay, mahihiya. Ang sabi ko sa kanya, I'm not gonna sign it, hindi ko papirmahan yan, wala akong dapat pirmahan sa inyo. Sabi ko, kayo yung may naging problema sa akin. Sabi ko, you are lucky, I didn't make a scene. You are lucky na hindi ko pinatawag yung manager mo for you doing that. Sabi ko ganun sa kanya. Then I get his name and I get his name, and I will make a report also sa. Actually, I don't want to do this. I don't want to do this kasi ayoko ng hassle, ayoko ng ano, pero for awareness, kasi kawawa yung mga kababayan natin na nabibiktima nila. Yung reason for doing that, sabi nung friend ko, nag-comment siya ngayon na baka daw gusto para makapag-renew agad kasi 10 years validity na, diba? So, possible yun yung reason. But the main reason, I don't know kung ba't nila po ginawa yun. Pero yeah, hindi lang po ako. O ayan, ang passport nyo, sabihin nyo na, ay, wala pong punit passport ko, ha? Huwag kayo mahihiya. Don't hesitate na sabihin kasi nga sila, hindi naman sila nahihiya na punitin yung passport natin, diba? Yun lang po. Just for awareness, mga nagta-travel natin na kababayan, OFWs, this is just for awareness. Hello. So, I'm making this video to raise an awareness na nangyari sa akin kanina sa Butuan Airport. So, around 5 o'clock a.m., nag-check-in kami. And while in the counter, so nagkaroon kami ng excess baggage. So, we have to pay. And then, nasa kanila yung passport namin kasi nga magbibigyan na kami ng boarding pass. So, it took maybe 10 minutes na ginagawa nila yung boarding pass namin. And then, nung pagbigay sa akin ng passport ko and ng boarding pass, wala pang, napakalapit lang. Dahil nga doon sa nababasa ko sa Facebook na mayroong punit-punit ang passport nila, chinek kong maigi yung passport ko. Kasi alam ko na walang punit yun. Pagkakita ko, may punit. Binigay ko sa kanila ng maayos, pagkatanggap ko, may punit. Tumakbo agad ako. Sobrang lapit lang. Wala pang 1 meter yung distance. And sinabi ko, what happened to my passport? Sabi ko gano'n sa kanila, anong nangyari? Lilipad pa ako internationally. Sabi ko gano'n, anong ginawa niyo sa passport ko? Binigay ko sa inyo ng maayos ang passport ko, kako sa kanilang gano'n. And then sabi nila sa akin, no, ma'am, wala po kaming alam dyan. Wala po kaming alam dyan. Sabi gano'n sa akin, nagmamalinis sila. Sabi ko, huwag kayong magsinungaling. Binigay ko sa inyo na maayos to. Ako gano'n sa kanila. So, ayun, hinawakan nila yung passport ko. Tinanong nila sa manager ko anong pwedeng nilang gawin. Sabi ko kasi, makakalipad ba ako kung ganito ang nangyari sa passport ko? Tapos ang sabi sa akin, yes ma'am, makakalipad kayo. Wala naman pong issue itong nangyari. Ang pulis nasa likod ko, airport police nasa likod ko. And then, wala silang ginawa whatsoever. Nagmamasid lang sila. So, lumipad na kami. Bago kami lumipad ng around 6:40, 6:20, nag-email ako sa PAL. And nag-email na din ako together with the DFA and consular, passport consular.
And kasama na din sa email ang Philippine Embassy Doha, Qatar, dun sa case ko kung ano ang pwede nilang ma-advise sa akin. So 6:40 lumipad kami. Pagdating namin dito sa Manila, um, hindi ako mapalagay. Sabi ko, hindi po pwedeng lalabas ako ng airport na hindi ko makausap ang aviation manager kung anong dapat kong gawin dito. So lumapit ako sa PAL. Pagdating ko sa PAL Airlines staff, nagulat sila, tampered na tong passport niyo, ma'am. Sabi ko, alam ko tampered na nga eh. Bakit ako hinayaan na ganun ang ginawa sa akin sa Butuan? At pumayag sila at sabi nila na wala daw issue to. So, in-escalate nila ako sa taas, sa flight control office, at tinanong nila kung anong nangyari. So, of course, kinuwento ko na naman. And then, ang sabi nila sa akin is, nagtaka sila sa Butuan, bakit lumipad ako ng walang incident report? Sabi ko, ma'am, baka naman po pwedeng bigyan niyo ako ng anything na papel na mapagpapatunay na malinis ako at itong nangyari na to is kasalanan ng check-in counter. Sabi sa akin, dapat ma'am sa Butuan pa lang ginawa na yon. So note, hindi ginawa ng Butuan Airport yun. Hindi nila ginawa yung case ko. Hinayaan lang ako ng airport police na magkaroon ng ganong issue. And then, thank God, at nag-email agad ako. So, may timestamp ako sa nangyari. And, sabi nila sa akin dito is, hope for the best na hindi naman siya maging issue. And, hayaan ako sa immigration na lumipad dahil total meron naman akong resident ID. So, ngayon, ang masasabi ko lang dito sa nangyari sa akin is, yung nababasa natin sa Facebook, totoo pala yon. And nakasama ako doon sa modus na yun. Hindi ko alam bakit, talaga namang ako pa yung na-timingan na nangyari sa akin to. Sana tumigil na itong ganitong klaseng modus. And sana maayos to ng government natin dahil hassle tong ginagawa nila, pagpapahirap to. Tinatakot nyo yung mga tao na magbakasyon dito dahil tinatakot nyo paano sila makalabas ng Pilipinas pag may hiwa na yung kanilang passport. I hope na makalabas tong issue ko at magawan to ng paraan ng mga taong ng kinauukulan. So, yun lang.